Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kadalawang Kronika, Kabanata 14, talata 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. Namatay si Abijah at inilibing sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghari niya, nagkaroon ng kapayapaan sa Juda sa loob ng 10 taon. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyusan at mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinagiba rin niya ang mga alaalang bato at pinaputol ang pusting simbolo ng Diyosang si Asherah. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ng Ikalawang mga Kronika, Kabanata 14, talata 4 hanggang 5. Iniutos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahuwah, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin, sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Huda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Purihin po ang ating Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Kronika, chapter 14, verses 6 to 9. At habang mapayapa, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Juda. Walang nakipaglaban sa kanya sa panahong ito, dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan. Sinabi ni Asa sa mga taga-Juda, patatagin natin ang mga bayan na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pader sa paligid nito na may mga tore, at ng mga pintuan at mga kandado. Angkinin natin ang lupain ito dahil dumulog tayo sa Panginoon na ating Diyos. Binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating mga kalaban sa paligid. Kaya pinalakas nila ang bayan at naging maunlad sila. May 300 sundalo si Asa na taga-Juda na armado ng malalaking pananggalang at mga sibat, at mayroon din siyang 280,000 sundalo na taga-Benjamin na armado ng maliliit na pananggalang at mga pana. Silang lahat ay matatapang na sundalo. Nilusob ni Zerah na taga-Ethiopia ang Juda kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe, at nakarating sila hanggang sa Maresa. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay makikita sa Ikadalawang mga Kronika, Kapitulo 14, versikulo 10 hanggang 11. Ito po ang nakasaad. Pumisto sina Asa sa lambak ng Sifata malapit sa Marisya. Pagkatapos nanalangin si Asa sa Panginoon ng kanyang Diyos, O Panginoon, wala na po bang iba pang makatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan kundi kayo lang? Tulungan niyo po kami, O Panginoong naming Diyos. Dahil umaasa po kami sa inyo at sa inyong pangalan, pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. O Panginoon, kayo pong aming Diyos. Huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 14 verses 12 to 13. Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Walang araw po muli sa ating lahat at ibinabalik po natin ang mataas na papuri sa ating Panginoon. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 14 at ang ating pong babasahin ay 14 to 15. Sabi po dito, nilipol nila ang mga baryo sa paligid ng Gerar dahil dumating sa mga ito
ang nakakatakot na parusa ng Panginoon. Sinamsam nila ang mga ari-arian ng mga bayan dahil marami ang mga ari-arian nito. Nilusob din nila ang mga kampo ng mga tagapagbantay ng mga hayop at pinagkukuha ang mga tupa, mga kambing at mga kamelyo. Pagkatapos nagbalik sila sa Jerusalem. So dito po natin makikita, no, na ang mga dito po natin makikita na talagang grabe yung paglusob ng kaaway, no. Talagang napakarami po nila. Pero mapapansin po natin yung panalangin po ni Asa ay humingi po siya ng tulong sa Panginoon na kung saan ay talagang ibinanggit niya doon sa panalangin na wala silang magagawa, no, kung wala yung tulong ng Panginoon. At ganda ng kanyang panalangin, no. Huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo. So, dito makikita po natin na ang laban ay nagiging ganap yung katagumpayan kapag yung tulong ng Panginoon ay andyan po siya. Kung kaya't sa bawat laban po ng ating buhay, lagi po nating anyayahan ang Panginoon na umagapay sa atin upang masigurado po natin ang katagumpayan sa biyaya ng Panginoon. Muli po, God bless everyone.